Magandang araw sa ating lahat. I-share ko lang tungkol sa aking ni-repair na emergency lamp. Bale, nung tiningnan ko ito yung aking nakita na sira na electronic component. Yan po ay nagkaroon ng crack ang battery. So, solution ay magpapalit ng bagong battery at itesting natin kung ito ba ay gagana. So, sa pagpalit ng battery, siguraduhin lang na magkaparehas yung voltage at saka ampere hour ng ipapalit na battery. Ngayon, ayan, ikinabit natin yung wires ng circuit board sa battery at yan naman po ay umilaw. Ngayon, i-plug in natin sa power source, dapat po ay mag-automatic turn off yan. Okay, tingnan natin. Yan, naka-plug in na. So, hindi siya nag-turn off. So, ibig sabihin, may problema pa ito sa circuit board. So, hindi lang battery ang sira. Ngayon, nung mag-check tayo dito sa circuit board, ang chinek ko dito ay yung mga transistor. Nag-check tayo kung leaky o di kaya shorted. Kasi ang function ng mga transistor na yan ay switching. Lahat naman po yan ay okay. Nung mag-check tayo ng mga diodes, mga resistors, okay naman po lahat. Yung mga electrolytic capacitors na yan, yan naman po ay okay. Ganon din itong mga diode. Pero meron akong napansin dito sa ceramic capacitor na ito. Ayan. Bale, nung mag-check tayo, meron siyang leak. Nagkaroon na siya ng constant resistance. Bale, yan po yung ceramic capacitor na nag-leak. Ngayon, itesting natin, ipapakita ko sa inyo na yun talaga ang dahilan kung bakit hindi nag-automatic turn off pag naipa-plug in ang emergency lamp sa power source. Bale, yung ginawa natin dyan ay naghang na po tayo ng ceramic capacitor dyan. Okay? Yan, naka-plug in na yan sa power source pero hindi pa na turn off yung kanyang LED lamp. Nung inangat ko yung nung ceramic capacitor, ayan, nag-off na siya. So, i-plug in natin ulit o unplug natin yan. Gumana ang LED lamp. I-plug in natin, dapat ay mag-off yan. Plug in natin, ayan, nag-off na siya. So, ibig sabihin, sira yung ceramic capacitor na yon. So, ang gagawin natin, yan po ay papalitan natin ng capacitor. Okay? Bale, yun po ang naging sira, leak na ceramic capacitor. So, ipakita ko din sa inyo dito na ang ceramic capacitor ay merong leak. Ayan, inaayos ko lang. Bali, gumamit tayo dito ng analog multimeter. Itesting natin yung dalawang terminals ng ceramic capacitor. Ang okay na ceramic capacitor, yan po ay gagalaw ng, ang pointer deflection ay gagalaw ng konti, tapos babalik ka agad sa infinity mark. Dito, nung mag-testing tayo, ayan nagkakaroon siya ng resistance. So, pag magkaroon ng resistance, pag mag-testing ng ceramic capacitor gamit ang analog multimeter, ibig sabihin, yan po ay leaky ceramic capacitor. So, i-check din natin itong isa. Ayan. Meron siyang resistance din. Pero papalitan na lang natin yan para tayo ay makasigurado at para iwas back job sa ating ginagawang emergency lamp. Ayan nagkaroon siya ng pointer deflection. So, bali yung ginawa ko dito ay pinalitan natin ng mylar capacitor, yung mga ceramic capacitor na yon. Okay? Ngayon, itesting natin siya ulit. Ikabit na po yung connection sa battery at umilaw naman yung LED bulb. Ngayon, subukan natin i-plug in sa power source. Okay? Plug in natin. Dapat po yan ay automatic na mag-turn off. Okay. Sige, makikita ninyo, yan po ay umiilaw. Inaayos ko lang dito. So, plug in ko, ayan, automatic nag-off
So, ang ibig sabihin po niyan, ang emergency lamp, yan po ay palaging naka-plug in sa power source. Para if in case mawawalan ng power o mag-brown out, automatic po yan na iilaw. Kagaya niya, no? Okay? I-plug in natin, off ang light. I-unplug natin, dapat iilaw yung LED. So, dito ipinapakita ko sa inyo na ibinabalik na natin yung circuit board. Bali yung gagawin natin dito ay hinihinang lang natin yung switches na nakakabit sa circuit board. Ito po ay naka fast forward para hindi na masyadong magtagal itong ating video tutorial. So, ayan, pinapakita ko sa inyo na ibinabalik natin yung pagkakalagay ng transformer dito sa emergency lamp. Okay? Karoon tayo dyan ng problema kasi hindi natin maipasok yung screw. Yan. Gamit tayo ng screwdriver para mahigpitan natin yung screw. At ibalik natin yung transformer sa kanyang dapat kalagyan. Okay? Ayan na po. Ay okay na. So, ikakabit na lang natin yung LED bulb. Ayan. Diyan po natin yan ikabit. Tapos, yung sunod naman ay para sa battery. Ayan. Ang battery po ay nilagyan po natin yan ng double-sided tape. Okay? Para hindi po siya mahulog o gagalaw. Pero maliban dyan, meron pa din yung battery clip. Yung plastic. So, ikinakabit ko dito yung kanyang holder o yung clip ng holder. So, lalagay natin dyan yung screw. Okay? Bali, screw natin yan para ma-secure yung battery. At hindi siya mahulog o di kaya gagalaw-galaw. Okay? Higpitan natin. Pagkatapos niyan ay ikabit na natin itong wire. So, kabit natin yan sa battery. Yan, inigpitan ko dyan yung terminal. Okay. Ayan, ibalik na natin yung battery at saka yung kanyang mga connection. Ito po ay tatakpan na natin. Ibalik natin yung kanyang screw dito sa likod. Teka, medyo umaangat ng konti. So, inayos ko muna yung cover. Yan, hindi na masyadong lubog yung back cover. Tapos, ipinaharap natin yung kanyang LED bulb. Ngayon, i-final testing natin. Okay. Firefly emergency lamp o rechargeable. So, i-testing natin. I-plug in natin ito sa power source. Bali yung gagawin natin dito, tingnan natin yung indicator kung yan ba ay iilaw. Tapos, yan. Plug in natin. Umilaw naman po yung kulay red at saka green na LED. Okay? Gumagana naman yung test switch. Ngayon, i-turn on natin ang switch para gumana yung mga LED bulbs.
Okay. Yan po ay charging sa ngayon. Yan ay naka-plug in. Pansin natin hindi yan umiilaw. So, sunod na gagawin natin, bali, isi-simulate natin na kung sakaling magba-brown out, dapat po yan ay automatic nga iilaw. Okay? Unplug natin. Simulate natin na nagkaroon ng brownout. Ayan. I-test light natin. So, ibig sabihin, okay na itong ating ginawa na emergency lamp. Hanggang dito na lang itong aking video tutorial. Kung nagustuhan nyo naman itong video, paki-like and share. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mari po lamang ay mag-subscribe sa aking channel. Paki-click na rin yung notification bell.